sa kabal ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palakasin. Kaya yung sinasabi ko sa pinang liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yung sa baking palagan at sa palagay na maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Crispiso, halika dito, sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na natubagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at pamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigyan ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban sa ngayon. Ang mga magkakasama nito, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Atty. Levy Baligon. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Santo para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumukan kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi at pagigipit pananalo. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay na subjected to such pressures, eh, ganun na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatapot ang ating mga witnesses. No? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa nanakot, dumadaan din po sila sa manunungol. No? Siguro sa akin na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila ng affidavit. Hindi ko pa po nai-sali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po bang... so, 4 o 5 siguro na initial, na magsalita lang ako ng video na Ito yung natin pakilala muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam niyo na yung 18 na nauna. So, unahin ko, ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Tanderama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Nakasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca,
hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipad siya sa Biluna, at pagkatapos noon ay pinayuran siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang mananagpil. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Nakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. Jerome? Salamat po sa inyo lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po ba si Jerome Gabriel Valderrama. Kali po, naman po siya doon na gagaling lang namin sa palikadakin lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Yung 2009 po, pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At una naman po kay former Congressman ni Zaldico, kay Jose AC, napasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko na mga pag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aming mga samahan. Una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Nara Street, South Province Park po. Bali po dalawang beses po ko dyan nakapa-deliver. Yung una po, bali tatlo kami yung sasakyan. Ako po yung security doon sa Lidcar na driver po doon si Henry Wopina. Yan ang sabi po sa akin yung dalawang na sinasabi ng mga kasama na sila dyan po sa Strada at Matiksay. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang Muslim po karamihan doon ay puro large. Large amount po. And yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martic Side and then si Ranjit Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 na listing, hindi po mababa sa pito na mix na po yun, may small, medium, large. At sumunod po kay Senator Erwin Tud po, dito po sa, nung time po yun, may meeting po si boss. Kaya sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Corato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron po, meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob. And yung dalawa pong sasakyan na parehas white van, mabilis na po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ano po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sunod po noon, bilis ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower noon, then kami, nandun kami sa may corner, sa Perea Street, Corte de la Rosa. Bali, ang sa mga po, si Martic Sai at si Ranjit Pada po rin. Ang dala po namin ay yung hand carry na paper, hand carry bag na kulay itim. Kasi, at doon po ko sa unahan, ang una pong lumamit sa amin ay driver niya. Then, binuksan ni Martin yung doon sa right side door, pinabuksan sa driver ni George Garcia. Then, pagkalapos po ng mga ilang metro, nagkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia,
Then yun siya po ulit na Martic sign, yung standing note, then pinabot ko yung receiving copy. Yun po nasaksyan ko doon. Then, tinanong ko po si Martic sign, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng nakira na yun? Sabi niya 10 million daw po.